Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Dito tayo ho sa ating pong crime desk. Hindi na ho nagising ang isang trabahador po ng isa pong bakery. Pinagpapalo kasi siya sa ulo hanggang sa mamatay. Tinitingnan ng sospek ko ang kanya pong kasamahan na nagalit daw dahil sinisiraan ho siya sa kanya pong amo. Panoorin ho natin to. Inakala ng mga trabahador na mahimbing lamang na natutulog sa mesang ito ang isa nilang kasamahan sa Zelcor Enterprises Bakery sa Malati, Maynila. Ang nakadapang matanda, may taga sa muka at isa na palang malamig na bangkay sa loob ng bakery. Kinilalang biktima na si Elizabeth Cordero, 62 anyos, 5 taong nanilbihang driver at caretaker sa naturang bake shop. Mula Iloilo, bumiyahe pa Maynila ang kaanak ni Elizabeth nang matanggap nila ang masamang balita. Merong ang tumawag na ganun nga daw ang pangyayari. Bigla daw pinatay siya. Naguluhan kami. Paano, bakit pinatay siya? Sa anong mga dahilan? Ayun nga, nung nakita ko, hindi ko kayang tingnan. Napaiyak ako. Sabi ko, hindi ko kaya. Yun na nga ang kapatid ko. Sa investigasyon ng Homicide Section ng Manila Police District o MPD, tinatayang pinaslang si Elizabeth pasado alas 11 ng gabi noong ika-14 ng Enero taong kasulukuyan. Gamit ang bakal, pinalo siya sa gawing kanan ng kanyang muka na siya niyang ikinasawi. Lumalabas na ho na ang ating biktima ay bago patayin ay kasalukuyang natutulog ng mga panahon na yun. Ang tama niya ho ay isang tulis na bagay sa kanyang tenga na kung saan naging dahilan ng mabilis niyang kamatayan sa dahilanan na rin na tumama ito sa ugat ng ating tenga. Posible raw na buhay pa siya nung mga sandaling yun dahil nagawa pa niyang tumawag sa kanyang kaanak para humingi ng saklolo. Nadial niya po yung kamag-anak namin po dun sa Iloilo. Noong time na nag-ring po, nasagot. At saka nasabi niya daw dun po sa kamag-anak namin na ang sabi po, may tama ako. Yung last, hindi na siya nakapagsalita kasi asing wala na. Nilimas din ang kanyang pera at mga gamit. Nang matagpo ang patay si Elizabeth sa loob ng bakery, saktong nag-alsa baluta naman at nilisan ng bakery ng kasamahan niyang panadero na si Alvin Reyes, 26 anyos. Kaya ang hinala ng pulisya, posibleng si Alvin ang salarin. After the killing, umalis na agad siya. And despite the fact na kung saan siya lang ang sinasabi at sinasabi ng mga ibang witnesses na maaring pwedeng gumawa doon sa biktima natin. Sa sinumpaang salaysay ng mga tumestigo laban kay Alvin, lumalabas na may personal siyang galit kay Elizabeth. Madalas daw kasing pagalitan ng kanilang amo si Alvin dahil sa umano'y kakasulsul ni Elizabeth sa amo. Lumalabas sa motibo na may halong inggit sa propesyon na kung saan ang ating biktima ay lumalabas na katiwala ng may-ari at ang suspect naman ay isang baker na kung saan ay madalas napapagalitan dahil na rin maaari sa pagsumbong o sa pagiging disiplinado ng ating biktima. Sasampahan ng kasong robbery with homicide si Alvin. Ang sabi po nila, ayaw daw nilang tumungo sa patay kasi nga daw, malas po daw yun dahil parating na po yung Chinese New Year. 2 linggo nang nakalagak sa punerarya ang bangkay ni Elizabeth. Ni hindi man lamang daw magawang tulungan sila ng amo ng biktima na maiuwi ang bangkay niya papuntang Iloilo at doon ilibing. Nalaman pa ng pamilya na wala silang benepisyong makukuha mula sa Social Security Employment Compensation ng biktima dahil wala raw hinuhulog na kontribusyon ang may-ari ng panaderya.
Nawawalan daw sila ng negosyo. Eh sabi ko, madam, kami, mas lalo kami nawawalan. Buhay ng kapatid namin ang nawala. Tinungo ng crime desk ang naturang panaderya para kausapin ang may-ari pero tuluyan nang nagsara ang naturang tindahan. At kanina nga ho'y nakausap po ng Kilos Pronto team ang panig ho ng inirereklamo ho may-ari na naturang bakery. Ito po ang kanila pong pahayag. Tulungan naman yan nung pamilya, yung naambili sa akin na nakahanda naman silang tumulong. Tulungan sila, mga 40 plus, 15,000 plus. Oh. Kaya na siguro yun dahil ako na mismo ang nakipag-usap dun sa family sa kabila na tulungan na rin natin kasi alam mo, may tayong mga Pilipino, yung kahit patay na yung tao, talagang mahalaga sa atin yan. Eh. Siguro, Ginoong Ricardo Chan, dahil kayo ho may-ari ho ng bakery na yan, hangad ho namin dito, hindi ho yung tulong pinansyal ang dapat ninyo atupagin. Yung pong hulihin, ito pong yung suspect na pumatay ho dito po sa isa pong ninyong empleyado. Yun rin po isa pong mahalaga na gusto natin dito sa Kilos Pronto. At the same time po para sa mga manonood, sana ho'y meron po tayong napulot po na aral dito po sa nangyari pong krimen.